dapat gawin when animals attack? Katulad ng kalabaw na nagwala sa fiesta sa Osamis City. Ang dapat sana'y masayang okasyon na uwi sa gulo. Nagtungo ang aming team sa Osamis City. Naroon si Tata Rojas, broadcast journalist na siyang nakahulikam sa nagwalang kalabaw. I was at the stage, nagko-cover din kami. Tapos lahat nagkagulo na. Kasi nung una, yung mga props na dinadala, mayroong live props. Pero yung manok, yung mga maliliit. Pero ngayon lang nangyari na may buhay na kalabaw na dinadala. Si Bert, nasuwag sa pisngi. Tinamaan din ang bahagi ng kanyang mata. Kuha na nagbulag ng lula din. Kuha na kanang sungag-sungag. Giwakli-wakli. Then, baguman ato kay gipusil sa mga pulis. Ang 63 anyos na si Lola Escolastica, sariwa pa rin ang mga pasa matapos ilang beses daw siyang maitsa ng kalabaw. Nakiusyoso lang daw si Lola, kaya laking gulat niya nung ang kalabaw nag-asal toro. Diri ramang gumiskilid sir, then pagtanaw na ako, kato ng babae nga nagsakay sa naikabaw banday sila, nakita na mo. Ang babae ning kuan, murag nahulog. Ang mga tao, murag nanalagan. Ako po, nandalagan po ko. Nahigda naman ko dito sa balas. Wala bang ko'y kalibutan. Nakuyapan man ko, sir. Sa tala ng pulis ng Osamis, 4 ang sugatan. Ito yung stage. Ito. Si PO3 Joseph Cagbabanwa ang bumaril sa kalabaw. 5 beses niya raw itong pinaputukan. Kasi ginamit siya na props, di ba? Pagbaba ng dalawang sakay noon, pag-exit niya, doon siya nag-umpisang magwala. Nakita ko na maraming naging biktima niya doon. Kung pagbaba ko, timing na dito na siya banda, inangay ko yung service pistol ko. Binigyan ko siya ng isang bala. Yung bata at saka matanda, nasa ilalim niya. May tendency na baka mamatay yung nasa ilalim dahil sa kalabaw. Binigyan ko pa ulit ng isa para ma-neutralize ko lang talaga yung galaw ng kalabaw. Ang may-ari ng kalabaw, ang magsasakang si Mang Frank, magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala na patay na ang 2 dekada niyang alaga, si Palo. Mararag anak na ko to. Sulod na ko dito sa kong balay. Meron man siya, pinangabuhi ko na to na. Muna akong pingang ko sa magkabawa. Kwento ni Mang Frank, ilang araw bago magfiesta, may nagka-interes daw na rentahan si Palo. At dahil malakas at kondisyon naman ang kanyang kalabaw, pumayag siya. Hanggang nakarating na lang sa kanyang balita. Nabaril ang kanyang alaga. Nag-uol ko. Ano lang ipatay. Oo mga, tapo lang yun. Walang ako, nagbabayag ko nila. Kaya, magpalit po kong kabaw. Pagkuha nyo rin ako, buhi. Kapag, ipatay niyo. Ikinalungkot daw niya ito ng husto. Hindi raw siya makakain. Araw-araw na umiinom. Sanggang dikit daw kasi niya. Si Palo, kasabay niyang magkape tuwing umaga. Alagang-alaga raw niya ito mula sa pagpapakain hanggang sa pagpapaligo sa ilog. Pinapainom pa nga raw niya ito ng espesyal na vitamins na siya raw mismo ang nagtitimpla. Para kay Mang Frank, si Palo ang pinakamabait at pinakamasunuring kalabaw. Sama na to sa akong anak. Nangahuman akong anak. Gumikan na to, kabawa. Sama lang, naitampo lang yun. Ang gidawat na lang po kayo. Nakilala namin ang inaanak ni Mang Frank na si Cesar. Ayon sa kanya, isang araw bago ang fiesta, nakita niya si Mang Frank na may daladalang alak. Tinanong ko siya kung saan gagamitin yung beer, kung sa kalabaw o sa kanya ba. Nakita ko siya naglagay ng beer sa loob ng bahay niya. Pinaghahalo raw ni Mang Frank ang alak at sariwang itlog. At ito ang tinutukoy niyang vitamins para kay Palo. Pero may kinalaman nga ba ito kung bakit nagwala ang kalabaw? Ayon sa veterinarian na si Evelyn Asurico, ang isa raw posibleng dahilan kung bakit nagwala ang kalabaw ang matinding init ng araw. Nung araw daw ng fiesta, ang temperatura 33 degrees Celsius.
Maski yung native natin, pag mainitan, yung nagwawala. Posible rin daw na nakaapekto sa kalabaw ang pinainom ditong alak. Additional yun sa pagwawala ng kalabaw kasi groggy siya. Masama, meron kasi may alak. Pero yung itlog, okay lang yung itlog. Pero yung may alak, may masama na yon. Pero ang mas napansin ni Evelyn, ang kalabaw ni Mang Frank, hindi pala native, kundi may lahi itong buffalo. Kinumpirma ito ni Mang Frank, kaya nga raw Palo ang ipinangalan niya rito dahil may lahi itong buffalo. Hindi katulad ng native na kalabaw, ang buffalo bahagyang nakakulot ang sungay. Mas malaki rin ito kesa sa native na kalabaw. Mga water buffalo, ganun. Kaya medyo wild siya. Pero ang isa pa raw na ikinaiirita ng mga kalabaw ang sobrang ingay. Domestic animals, carabaos, yung mga cows, they are used to quiet places like sa farm. So, naturally, yung carabao, nag-react ang behavior niya doon sa area kasi maraming tao. Expected magwawala yung kalabaw. Pag ganun na very noisy ang paligid. Kapag ang kapalit kasi is buhay na ng tao, nakasaad talaga sa Animal Welfare Act na justified naman na kung kailangan protektahan yung tao, pwede mong patayin yung hayop sa pinaka-humane na paraan. Yung mga police dun sa video, they had no choice. Since meron silang dalang firearm, yun lang yung naisip nilang paraan. Nag-a-announce yung city mayor namin, sa susunod, bawal na talaga yung mga lalaking hayop na dadalhin. Hindi namin inasahan yun na ganun talaga ang mangyayari. Pero at least, learning experience din naman namin. Nung Biyernes, May hapon. nakaharap ni Mang Frank ang mismong pulis na bumaril sa kanyang alaga. Ang crowd sa tao man itong gitanaw adto ang safety pod sa kuan sa katawhan o katong programa pod. Mo naman ay kuan, ang nagituyo to. Nabayaran mo kada. Oo, pinakapalit po kapo. Hindi nga matatawaran ang ugnayan ng magsasaka sa kanyang alagang kalabaw. Araw-araw nila itong kasama, sa bukid man hanggang sa bahay. Umulan man o umaraw o anumang panahon pa, sila'y magkasangga at magkadikit. Ngayong wala na si Palo, si Mang Frank nalulumbay para din siyang nawalan ng isang kaibigan.